Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Presyo ng produktong petrolyo tataas na naman bukas. President Duterte balik Pinas na mula sa biyahe sa Middle East. Mahigit 150 OFW isinama pauwi. 39 na katao patay sa Holy Week drug war ng PNP. Sa trending news, matinding usok sa SLEX sa kasagsagan ng Semana Santa, nakuna ng video. Sa good news, isang manunulat na Pinoy pinarangalan ng sikat na publishing company sa Amerika. Sa Alimba News, ano ang mga kontrobersiyang kinasangkutan ng mga foreign at local airline companies? Sa Newscamery, Saddle Baby na imbento. Sa ibayong dagat mula sa Sri Lanka, 19 na katao patay matapos matabunan ng gabundok na basura. Sa Game Now, Bucks at Jazz panalo sa Game 1 ng playoffs. At sa balitang showbiz, Ai de las Alas engaged na sa kanyang boyfriend na si Gerald Sibayan. Boyfriend ni Paolo Ballesteros, kilala na. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan at narito ang detalye ng ating mga balita. Ng ilang motorista na dumaan sa SLEX nito lamang Semana Santa. Ito'y dahil sa matinding usok na sumalubong sa mga ito. Narito, panoorin ang kabuuan ng trending video na yan mula sa ating report. Halos mag-zero visibility at nagdulot pa ng moderate to heavy traffic ang isang tila grass fire sa kahabaan ng South Luzon Expressway o SLEX sa kasagsagan ng Semana Santa. Nakuna ng video ang matinding usok na resulta umano ng pagsusunog ng damo sa bahagi ng Santa Rosa, Laguna sa gilid mismo ng SLEX na bahagyang nagdulot ng pangamba sa mga motorista. Ayon sa komento ng isang netizen, hindi ito umano isolated case lamang dahil nangyayari din umano ito sa ilang bahagi pa ng SLEX kung saan sinasadyang sunugin ang mga damo upang gawing parkingan ng mga sasakyan. Gayunpaman, hindi naman malinaw kung sinadya ba o nagkataon lamang ang umano'y grass fire. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Nako, kahit tapos na Semana Santa, may papasanin pa ring sakit sa ulo ang mga motorista dahil magkakaroon na naman ng bagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Kung ano ang mga kumpanya ng langis na magtataas ng presyo nito at kung gaano kalaki ang pagtaas, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Eduba. Bagamat
Patapos na ang mahal na araw, tuloy-tuloy pa rin ang penitensya ng mga motorista. Ito'y dahil sa nakaambang oil price hike bukas Martes. Ayon sa source mula sa oil industry, nasa pagitan ng 60 hanggang 70 centavos kada litro ang maaring itaas ng presyo ng diesel. Naglalaro naman sa 30 hanggang 40 centavos kada litro ang maaring itaas ng presyo ng gasolina, habang 50 hanggang 60 centavos naman kada litro sa kerosene. Ito ay bunga ng panibagong paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Balik Pinas na si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang pagbisita sa mga bansa sa gitnang silangan. Kung ano ang mga bansang pinuntahan ng Pangulo at kung naging matagumpay ba ang kanyang state visit, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Balik Pilipinas na si Pangulong Digong Duterte pasado alas 4 na madaling araw matapos ang isang linggong pagbisita sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar noong Semana Santa. Kasamang dumating ng Pangulo ang mahigit 150 OFWs na na-repatriate mula sa Saudi Arabia na binigyan pa ng tig 10,000 pisong tulong pinansyal para makauwi sa kani-kanilang mga lalawigan. Sa kanyang arrival speech, ibinunyag ni Duterte ang plano niyang magpatayo ng isang ospital sa isa sa mga bansa sa Middle East upang matutukan ang kalusugan ng mga OFW doon. Gayunpaman, sinabi ni Digong na ang plano ay depende pa rin sa permit na ibibigay ng Middle East countries. Nakakuha rin ang Pangulo ng mahigit sa $725 milyong na business deals mula sa gitnang silangan. Sinabi ng opisyal na dahil sa bagong investments, inaasahang lilikha ito ng hindi bababa sa 26,000 trabaho. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Patay ang halos 40 katao sa mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga nitong Semana Santa. Kung ano ang reaksyon dito ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. 39 katao ang patay sa patuloy na police operations laban sa droga kahit sa panahon ng katatapos na Semana Santa. Ito ay bilang patunay sa sinabi ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na walang magiging Lenten break sa naturang kampanya. Naitala ang 39 na nasawi mula April 7 hanggang April 16. Sa kabuuan ay nasa 131 ang nasawi sa inilunsad na Oplan Double Barrel Reloaded mula March 1 hanggang April 16 o sa nakalipas na 47 araw. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isang report, mga napapatay na NPA sa Magpet, North Cotabato, pawang menor de edad ayon sa militar. Ibabalitain sa atin RH19, Jude Dimacuta. Bago lamang ay may mga nag-claim sa isang bangkay ng pinaniniwala ang mandirigma ng Guerrilla Front 53 na napatay sa pakikidigma sa mga sundalo ng 39th IB sa sitio Kimampang, Barangay Balite, Magpet, North Cotabato. Ayon sa tagapagsalita ng 39th IB na si Lieutenant Silver Vilvis, bago lamang ay kinuha ng isang napakilalang Henyo Andas ang bangkay ng kapatid na si Albert Andas Iyong alias Indong, 19 years old, single, isang lumad, na noon pang April 10 kinuha ng isang funeral home sa bayan ng Magpet. Dinala ng mga kamag-anak ang kadaver sa sitio Tungao, Barangay Timpuran, Magpet para sa funeral rites. Sa pahayag mula kay 39th IB Commander Colonel Harold Algamosa, napakabata na mga mandirigmang NPA na kanilang nakakasagupa sa frontline. 12 years old pataas ay mahawak na ng armas ang nakikidigma ng walang kamalimalay sa kanilang ipinaglalaban. Ayon kay Argamosa, sa nakalipas sa 50 taon, wala umanong magandang idinulot na kapakipakinabang sa lipunan ng mga NPA, kundi pawang pasakit at mahirap sa mga mamamayan ng North Cotabato. Maguguritang isang sundalo rin ng 39th IB ang napatay sa enkwentro at habang hawak pa rin ng mga NPA, ang dalawang sundalong sina Sergeant Suleiman Kalukop at PFC Samuel Garay na dinukot noong Pebrero 2 sa Barangay Tilafas, Bayan ng Colombio, Sultan Kudarat.
Mula rito sa Mindanao, ito ang DZRH News, RH19, June Makutak, naglilingkod. Nako, ito babala sa mga magpapatuli ngayong summer season. Huwag po tayong magpatuli gamit ang itak, lalo na sa mga probinsya dahil ayon sa isang eksperto, maaaring magdulot ito ng kapahamakan. Kung ano ang risk ng tradisyonal na pagpapatuli, alamin natin mula sa report ni RH Show 9, Sunny Casulia. Nagbabala ang isang medical expert sa mga kabataan na planong magpatuli ngayong summer season. Ayon kay Dr. Kata Ngo ng Manila Medical Center Infectious Diseases Specialist, ang pagpapatuli ay nakamamatay kung may impeksyon ng sugat. Ang tuli ay ang pagtatanggal ng balat na nakatakip sa ari ng lalaki na ginagawa para maibsan ang impeksyon sa daluyan ng ihi at lambi at mapababa ang tsansa na mahawaan ng sakit sa pakikipagtalik. Nagbabala si Dr. Ngo na ang simpleng sirkumsisyon ay mapanganib dahil maaaring magresulta ito ng impeksyon na mauwi sa kamatayan kapag napabayaan. Isa sa palatandaan ng impeksyon mula sa pagkakatuli ayon kay Dr. Ngo ay kapag ito ay nangamatis na makikita sa pamamaga ng testis o bayag o scrotum. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Paglikha ng commercial trial court isinusulong sa Kamara. Ibabalitain sa atin ni RH14, Lef Narciso Abenales. Para malabanan ang pyramiding at iba pang Ponzi scams, ipinanukala ni Makati Congressman Luis Campos Jr. ang paglikha ng commercial trial courts. Binanggit ni Campos na mahigit 1 milyong Pilipino na ang nabiktima ng pyramiding at aabot sa halos 25 bilyong piso ang nawalang pera dito. Ayon sa kongresista, panahon ng magkaroon ng commercial courts para meron namang mapanagot sa ganitong klase ng panluloko sa investments at para matakot na rin ang mga nagbabalak na maging swindlers. Sa inihaing House Bill 5339 ni Campos, itatatag ang commercial court sa bawat lalawigan o lungsod sa buong bansa. Ito lamang ang may tanging jurisdiksyon na dinggin at lumuta sa lahat ng kasong may kinalaman sa investment fraud, kasama na ang pagnanakaw ng corporate funds, intellectual property violations, financial rehabilitation and liquidation, at intra-corporate disputes. Yan ang DZRH News, Lef Narciso Abenales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. Patay ang 9 na katao sa matinding pagbaha sa Cebu. Kung ano ang naging sanhi ng matinding pagbaha at kung gaano kalawak ang pinsala nito, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Hindi bababa sa 9 katao ang nasawi sa malaking pagbaha sa Cebu dahil sa malakas na pag-ulan bunsod ng Tropical Depression Krising. Ayon sa mga opisyal, karamihan ng mga biktima ay mula sa hilagang bayan ng Carmen matapos umapaw ang malaking ilog sa nabanggit na lugar. Batay sa pagtaya, halos 73 kabahayan ang inanod ng malaking baha sa Cebu simula nang maramdaman ang malakas na pag-ulan noong Sabado ng gabi. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, magbalitang showbiz na muna tayo. Ay de las Alas, engaged na raw sa kanyang boyfriend na si Gerald Sibayan. Alamin natin mula sa report ni RH43, Rocky. Maluhaluhang yes. Ito ang naging sagot ni Ay de las Alas sa kanyang boyfriend na si Gerald Sibayan na mag-propose ito ng kasal sa kanya. Sa kanyang Instagram account, ipinost ng 52 anyos na komedyante ang 3rd anniversary surprise ng 23 anyos niyang boyfriend nang tanungin siya nito ng "Will you marry me?" na isinulat nito sa isang heart-shape na pulang papel. Binigyan din umano siya ni Gerald ng isang tasang frappuccino na may nakasulat na "Can you be my missus?" bago siya nito binigyan ng special green roses mula sa flower shop ni Marian Rivera na Flora Vida. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Muli na namang tumanggap ng
karangalan ng isang Pinoy sa ibang bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, kinilala naman ang galing ng mga Pinoy bilang manunulat. Sino ang Pinoy pride nito at ano ang kanyang winning keys? Alamin natin mula sa nakaka-good vibes na Good News Report ni RH Show 9, Sunny Casulia. Nasungkit ng isang Pinoy ang pinakamataas na karangalan mula sa isang kilalang online open book at multicultural children's book sa bansang Amerika. Tinanggap ni Roberto Peñas, Pinoy children's book writer na nakabase sa Olathe, Kansas, ang New Voices Award mula sa Lee and Low Book dahil sa isinulat nitong talambuhay ni Pedro Flores. Isa rin Pinoy na kilala sa buong mundo dahil sa imbensyon nitong modern version ng yoyo. Inilahad ni Peña sa pamagitan ng Pedro Flores, the Toymaker, ang kahangahangang pagpapahalaga ni Flores sa edukasyon at ang naging pagsisikap nito hanggang sa maging matagumpay na negosyante at inventor. Dahil sa nasabing akda ni Peñas, bukod sa award, tatanggap rin siya ng $1,000 at publication contract mula sa Lee and Low Books. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Balita na gumawa ng ingay sa iba't ibang telebisyon at maging sa radyo ay ang pagkaladkad ng isa sa mga tauhan ng United Airlines sa isang Asyanong pasahero sa Estados Unidos. Pero alam niyo ba kung ano ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga foreign at local airlines companies? Alamin natin yan mula sa report ni RH49, Rita Salonga. Gumawa ng malaking alingas-ngas ang pagkakakaladkad sa isang pasahero ng United Airlines dahil sa umano'y overbook na flight nila at kailangan nilang magtanggal ng ilang pasahero. Hindi rin nakatulong para sa imahe ng nasabing airline company ang video na naging viral sa social media kung saan ipinakita dito kung paano kinaladkad ang biktimang si Dr. David Dow. Ayon sa inilabas na statement ng biktima, sa ngayon ang focus lang ng kanilang pamilya ay ang agaran nitong paggaling. Ang nasabing pagkaladkad ay umani ng iba't ibang reaksyon. May nagsasabi ng isa itong kaso ng diskriminasyon dahil sa lahat ng mga pasahero, si Dow na isang Chinese national pa ang kanilang napili. Ang United Airlines ang may pinakamaraming ina-accommodate na flights sa China. Ayon naman sa pamunuan ng United Airlines, may rules and regulations sila pagdating sa overbooking. Dagdag pa nila, isa sa mga alternatibong paraan ay sila mismo ang pipili ng random na pasahero at ililipat na lamang siya sa susunod na flight. Ngunit sa kaso ni Dow, hindi ito pumayag dahil may hinahabol itong pasyente na kailangan niyang gamutin. Una nang nagbigay ng apology ang CEO ng United Airlines na si Oscar Munoz. Pero sa nasabing apology, hindi nito binanggit ang kahit na ano tungkol sa pasaherong nakaladkad. Nitong Miyerkules lamang ay nag-issue ulit ito ng isang statement at kahit hindi nito binanggit ang pangalan ng biktima, nag-apologize ito kung anumang abala dinulot ng nasabing insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na na-involve ang United Airlines sa ganitong kontrobersiya. At hindi lamang ang nasabing airline company ang may ganitong mga kaso. Sa Pilipinas nga lang, makailang beses na ba tayo nakarinig ng mga reklamo tungkol sa Cebu Pacific, Philippine Airlines at AirAsia? Alamin nga natin kung ano-ano pang mga kontrobersiya kung saan involved ang ilan sa mga airline companies, magpa-foreign man at local. Para sa kabuwang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga mommy at daddy dyan na hirap patulugin at alagaan ang kanilang mga sanggol. Na-invento na po ang Saddle Baby. Kung paano ito ginagamit at kung paano nito napapadali ang buhay ng mga nanay at tatay, alamin natin mula sa report na ito. Mga tatay, lumalayo ba ang loob ng inyong mga chikiting sa inyo dahil mas madalas na mami nila ang kanilang kasama? At kapag uuwi ka naman ng bahay, ay pagod ka na. Huwag hayaang tuluyang lumayo ang loob nila sa'yo. Pagbigyan sila kapag naglalambing. And one way to do this is through Saddle Baby.
Ang Saddle Baby ay isang unique product na inilalagay sa balikat upang makarga ang mga chikiting ng hands-free. Kung kaya't maaari mo pang magamit ang iyong mga kamay habang nakasakay sa iyong likod ang iyong chikiting. Mayroon itong ankle cuffs upang masecure ang legs ng iyong anak at may ergonomic foam saddle para sa pagbabalance. Ma-reduce ang stress sa kanilang mga tuhod at maging comfortable ang kanyang upo sa iyong balikat. Ang Saddle Baby ay ginawa para sa mga loving parents who wanted to make precious moments with their kids. Very convenient din ito sa mga lugar na mahirap para sa isang stroller, so you and your kids will surely love it. Sa ngayon ay mayroon itong 3 model. Ang original model na mayroong adjustable belt na isinusuot sa bandang chest at may ankle cuffs para naman sa legs, habang ang ergonomic foam saddle nito ay nakakabit sa belt. Ang pack model naman ay specially designed backpack na may removable ankle cuffs upang masecure ang legs ng iyong anak, kung saan ang ergonomic foam saddle ay nakakabit sa shoulder straps to provide comfort. Ang ankle cuffs at saddle nito ay maaaring tanggalin upang magamit bilang backpack kung hindi isiset na child carrier. Ang uni model naman ay masasabing unique dahil madali itong maikabit sa lahat ng backpacks upang ma-convert into carrier similar to pack model. Ang uni ay may 2 ankle cuffs na may simple velcro o clamping mechanism at isang saddle na naka-attach sa ankle cuffs to give comfort to your child. At yan ang ating Newscavery, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Nag-umpisa na ang playoffs ng NBA at mayroon ng mga first game upsets. Kabilang rito ang panalo ng 6th-seeded Milwaukee Bucks laban sa 3rd-seeded Toronto Raptors at ang game winner ng 5th-seeded Utah Jazz laban sa 4th-seed na Los Angeles Clippers. Nasungkit ng Bucks ang home court advantage ng Toronto Raptors dahil sa magandang laro ni first-time All-Star Giannis Antetokounmpo na nakakuha ng 28 points sa 38 minutes ng paglalaro. Natapos ang laro sa score na 97-83 at nakuha ng Bucks ang Game 1. Samantala na nahimik naman ang Staples Center matapos mayanig ni ISO Joe Johnson ang Game 1 hopes ng Clippers sa pamamagitan ng game-winning drive. Pantay sa 95 all ang laro at may 6 seconds na lang na natitira na ibigay kay Joe Johnson ang ball at hinarap naman ni Chris Paul. Dito niya sinimulan ang kanyang drive to the basket. Nanahimik ang hometown crowd ng Los Angeles Clippers matapos makitang pumasok ang layup ni Joe Johnson at tumunog na ang final buzzer. Kasabay ng mga game na ito ay nakuha naman ng San Antonio Spurs ang Game 1 laban sa Memphis Grizzlies matapos tambakan nila ito. At muntik nang makuha ng Indiana Pacers ang Game 1 mula sa Cleveland Cavaliers matapos magmintis ang game-winning shot ni CJ Miles. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Balita mula sa Sri Lanka, 19 katao patay matapos matabunan ng gabundok na basura. Umakyat na sa 19 ang bilang ng mga nasawi matapos gumuho ang gabundok na basura sa Colombo, Sri Lanka. Patuloy pa rin ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad sa mga taong posibleng natabunan. Ayon sa mga otoridad, wala pa silang itinakdang deadline hinggil sa kanilang operasyon. Patuloy naman ang rescue operation hanggang sa maklear nila lahat ng basura dahil sa ngayon daw ay wala pa silang ideya sa kung gaano karami ang natabunan nito. Samantala, balita naman mula sa Syria, mga bus na puno ng evacuees inatake. Pumalo na sa 126 ang namatay sa pag-atake sa mga bus lula ng mga evacuees mula sa bayan ng Fuwaa at Kafraya sa Syria. Ayon sa UK-based Syrian Observatory for Human Rights, kabilang sa mga namatay ang 68 bata.
isinagawa ang pag-atake gamit ang isang sasakyan na may kargang pampasabog sa convoy ng mga bus malapit sa Aleppo. Agad naman kinundina ni Pope Francis ang malagim na trahedya. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Kilala na ng publiko ang boyfriend na matagal na itinago ni Paulo Ballesteros. Ito'y matapos na mag-post si Paulo ng picture sa kanyang Instagram account na dalawang kamay na magkahawak at may nakasuot na singsing na itinuturing ng mga nakakita na engagement ring. Sa nasabing picture, nakalagay dito ang mga salitang "And I love you" at sa caption nito ay nilagyan niya ito ng salitang second na ang ibig sabihin ay ikalawang taon na nila ng pagse-celebrate ng kanilang anniversary. Ayon sa mga komento, ang isang kamay ay pagmamay-ari ng isang nagngangalang Roland Ochoa Anog kung saan sa Facebook account nito ay nakalagay na nag-aaral ito sa University of Perpetual Health System Delta. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Kasabay ng paggunita natin sa Semana Santa noong nakaraang linggo ay ang pagbabantay natin sa ikatlong bagyong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility na tinawag nating Bagyong Krising. Ngayong ito'y humina na at isa ng ganap na low pressure area, alamin natin ang epekto nito sa agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Paghandaan ang mainit at maalinsangang panahon dito sa atin sa Metro Manila dahil ang temperatura ay inaasang papalo ng 33 degrees Celsius. Good news dahil improved weather condition na ang asahan dito sa Tacloban, Iloilo, Bacolod hanggang sa Metro Cebu. Pagdating lamang ng hapon at gabi, paghandaan pa rin yung mga tsansa ng pulu-pulong pagulan o pagkidlat at pagkulog. Dito rin sa Cagayan de Oro, sa Metro Davao hanggang sa Zamboanga City. Generally, fair weather condition. Ibig sabihin nito, magpapakita si Haring Araw. Ngunit pagdating ng hapon o gabi, may mga tsansa ng pulu-pulong pagulan o pagkidlat at pagkulog. Mataas ang temperatura nga abot dito sa Zamboanga ng 34 degrees Celsius. Bukod sa lindol, ang sunog ay sakunang dapat natin pinaghahandaan. Kahapon lamang 60 kabahayan ang natupok ng apoy sa bahagi ng Caloocan. Kaya naman sa ganitong mga pagkakataon, dapat alam natin ang mga gagawin. Narito ang ilan naming paalala. Be safe mula sa mga sakuna dulot ng sunog. Regular na suliin ang electrical cords. Panatilihing nakasara ang tangke ng gasol kung hindi ginagamit. Tanggalin sa saksakan ang mga appliance pagkatapos gamitin. Huwag iwan ang nilulutong pagkain at nakasinding kandila. Manigarilyo lamang sa labas ng bahay. Ilayo ang mga kemikal, posporo at lighter sa mga bata. I-dispose ang flammable materials na hindi kailangan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Para sa Panahon TV, ako si Nison Tayas. Back to you, Dennis. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. At ilang araw na nga lamang ba bago ang pinakahihintay nating Aliwan Fiesta 2017, we only have 3 more days to go before Aliwan Fiesta. Naku, napakabilis na po. At muli, habang may 3 araw pa kayo para bumiyahe dito sa Pasay, muli po namin kayong iniimbitahan dito sa Aliwan Fiesta 2017. Dito lamang po sa harap ng Aliw Theater, dito po sa Vicente Soto Street, Ross Boulevard, Pasay City. Makisaya po sa amin at i-enjoy ang iba't ibang mga maibabahagi sa inyo ng iba't ibang mga probinsya sa buong bansa. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat inyo malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng buo-buo ng MBC Network News at ni Dennis Antinor Jr., ako po si Vien Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.
Max yan! Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Star Wax Floor Wax, waterproof na, di amoy gaas pa sa kita. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, Max Star Wax. Loyal ka pa sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa gaan.